Nakipagkita si Teiko kay Yamato para ibigay ang munti niyang regalo. Nang buksan iyon ni Yamato ay medyo nahiya si Teiko dahil hindi perpekto ang pagkakabake niya tulad ng mga ginagawa ng dalaga. Dahil na-appreciate nito ang effort niya ay gusto na lang itago iyon ni Yamato pero tinikman pa rin niya iyon at kahit papaano ay nasiyahan din naman si Teiko nang magustuhan yun ni Yamato. Habang naglalakad ay tinanong ni Sunakawa si Teiko kung nagustuhan ni Yamato ang ginawang cookies. Hiniling niya na sana ay makahanap na rin si Sunakawa ng taong mamahalin. Maya-maya pa ay pinona nang umuwi ni Teiko ang kaibigan, iyon pala ay dahil naramdaman niyang may sumusunod sa kanila. Nahuli niya ang babae at tinanong kung anong kailangan nito pero patuloy lang ito sa pagtakbo hanggang sa natisod ito kaya lumipad ang isang sulat. Nang malaman na para kay Sunakawa iyon ay agad iyong kinuha ni Teiko. Nabasa niya ang sulat kaya nalaman niya na iyon pala ang nagpapadala ng anonymong sulat kay Sunakawa. Humingi siya ng paumanhin at sinabing hayaan siya nitong makabawi kahit papaano kaya sabihin lang nito ang gusto niyang ipagawa at saka umalis. Tinawag siya ni Amami na kaklase niya pala noong kinder pa sila pero hindi siya maalala ni Teiko. Habang nagpapatuyo ng sapatos ay iniintay ni Teiko na magsalita si Amami pero dahil hindi ito nagsasalita ay inunahan na iyon ni Teiko. Nagulat si Amami dahil hindi pala ito sanay makipag-usap sa mga lalaki kahit noong mga bata pa sila dahil mahilig mang-away ang mga ito noon. Hindi makapaniwala si Teiko na ganun sila nung bata pa sila. Pero para kay Amami ay iba si Sunakawa dahil madalas lang iyong nagbabasa ng mga librong may litrato kaya binabasa niya na rin iyon para malaman kung anong mga hilig ni Sunakawa. Palagi ring malinis si Sunakawa tuwing kumakain kaya humahanga talaga siya kay Sunakawa. Isang beses din siya niyong iniligtas para hindi matamaan ng bola kaya humingi siya ng paumanhin at mula noon ay nagustuhan niya na ang binata. Iyon ang una at huling beses na nakausap niya si Sunakawa kaya nagulat si Teiko at tinanong kung ano lang ang ginagawa niya. Sinabi ni Amami na pinapanood niya lang si Sunakawa tuwing sports festival o kahit walang nangyayari. Nangangalap din siya ng impormasyon at sinusubukang basahin ang kapalaran ni Sunakawa. Sinabi ni Teiko na subukan niyang kausapin si Sunakawa pero sinabi niya na hindi niya yun magawa lalo na sa taong gusto niya. Wala siyang magawa dahil wala siyang lakas ng loob na umamin ng nararamdaman para kay Sunakawa mula pa noon kaya gumiginhawa ang pakiramdam niya tuwing tinatanggihan yon ang isang babae. Tuwing araw ng mga puso ay palagi niyang sinasabi kay Sunakawa sa pamamagitan ng sulat ang nararamdaman niya pero hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na ilagay ang pangalan niya. Sinabi rin ni Amami na naiinggit siya kina Teiko at Yamato tuwing nakikita niyang magkasama ang dalawa dahil pareho sila ng nararamdaman para sa isa't isa. Ngayong taon ay hindi pa rin niya nagagawang magpakilala kay Sunakawa at umaasa siyang balang araw ay maibigay niya ang sulat kay Sunakawa ng personal. Iniisip ni Amami na kalmado at presko lang lagi si Sunakawa pero sinabi ni Teiko na may kalokohan din yun minsan. Napahiling na lang ito na sana ay malapit lang ang tirahan nila kina Sunakawa para nakakasabay niya rin iyon maligo pero sinabi ni Teiko na hindi nila ginagawa ang ganon. Habang patuloy ang pag-uusap ng dalawa ay biglang dumating si Sunakawa at agad namang nagtago si Amami, niyaya siya nitong sabay na sila umuwi. Nang makapaglinis ng katawan ay pumunta si Teiko kay Sunakawa. Tiningnan niya ang isang photo album at doon niya nakitang halos lahat ng litrato ni Sunakawa ay nahagip si Amami. Sinabi ni Teiko na may mga tao talaga na may malalambot na puso at nabubuhay lang sila, hindi ipinapakita sa mundo, na parang wala talagang nangyayari. Sumang-ayon si Sunakawa pero sinabi nito na hindi naman lahat ng tao ay ganon. Sa eskwelahan, nilapitan siya ni Amami at sinabing nais niyang makausap si Sunakawa kaya humingi ito ng tulong. Gumawa ng plano si Amami kung paano niya makakausap si Sunakawa at sumang-ayon naman sa kanya si Teiko. Kinahapunan ay pumunta sila sa harap ng convenience store kung saan pumupunta si Sunakawa isang beses kada 3 araw. Nang lumabas si Sunakawa ay agad na sinabi ni Teiko na naligaw siya sa istasyon ng tren at tinulungan umano siya ni Amami. Nagulat si Amami nang malaman na kilala siya ni Sunakawa at tanda pa nitong magkaklase sila nung kinder pa lang. Agad namang inamin ni Amami kay Sunakawa na mahal niya ito pero dahil nabigla lang siya ay napatakbo na lang siya palayo. Sinubukang habulin ni Teiko si Amami hanggang sa natakid ito kaya inakala niyang mahuhulog ito mula sa tulay. Hiyang-hiya si Amami dahil hindi niya naman planong umamin kay Sunakawa pero dahil nalaman niyang tanda pa pala siya yun ay nabigla siya at nailabas niya ang tungkol sa nararamdaman niya. Kung maaari ay burahin ni Amami ang alaala ni Sunakawa dahil sa kahihiyan. Pinalakas naman ni Teiko ang loob niya at ipinaalala kung gaano niya katagal kinimkim ang nararamdaman para kay Sunakawa. Naisip iyon ni Amami at sinabing aaminin niya ng maayos kay Sunakawa ang nararamdaman niya para matapos na iyon.
Naglakad sila pabalik pero nagulat sila dahil naroon pa rin pala si Sunakawa. Nilapitan siya nito at tinanong kung siya ba ang nagpapadala ng tsokolate tuwing araw ng mga puso na may kasamang anonymong sulat. Inamin yun ni Amami kaya sinabi ni Sunakawa na kung nagpakilala sana siya ay tutugon sana ito sa mga sulat niya. Pero nakiusap si Amami na kilalanin muna siya ni Sunakawa at pag nagawa iyon ay saka siya nito sagutin para sa tunay na nararamdaman ni Sunakawa. Pumayag si Sunakawa kaya ibinigay nito ang kanyang cellphone number na ikinatuwa naman ni Amami. Nang makaalis si Sunakawa ay halos manghina si Amami dahil hindi niya akalaing nagawa niya iyon. Masaya naman si Teiko para sa kanya at maya-maya pa ay nagpaalam na ito. Agad na dumiretso si Teiko kay Sunakawa at tinanong kung bakit hindi nito tinanggihan si Amami pero tinanong din siya nito kung bakit sila magkasama ni Amami kaya nahirapan si Teiko na magpaliwanag. Sinabi ni Teiko na nabanggit sa kanya ni Amami na magaling mag-dodgeball si Sunakawa kaya naalala nito nung naglalaro sila ng ganon ng mga bata pa sila at sinabing si Teiko ang hindi nagpapatalo sa ganong laro. Na-realize ni Teiko na magaling talagang mag-observe si Sunakawa sa mga tao pero sa tingin niya ay hindi nito nahalata na may gusto dito si Amami, hindi niya yun sasabihin kay Sunakawa dahil si Amami ang dapat magsabi niyon balang araw. Habang naglalakad ay alam ni Teiko na nakatingin sa kanila si Amami dahil palagi naman iyong nagmamasid sa bawat kilos ni Sunakawa. Ginagawan niya na rin ng paraan para magkalapit ang dalawa pero palagi pa rin talagang nagtatago si Amami. Habang naglalakad ay huminto sila at hinanap ni Teiko si Amami kung saan iyong nagtatago at sinabing puntahan si Sunakawa kung gusto nito na makilala siya nyon. Nang pumayag si Amami ay sinabi niya kay Sunakawa na ihatid si Amami sa bahay ng mga ito at doon ay sabay na ang dalawa sa pag-uwi. Sinundan niya ang dalawa hanggang sa maghiwalay na ang mga ito sa daan. Nang makaalis na si Sunakawa ay nilapitan niya si Amami at sinabing hayaan lang nito na magkakilala pa sila ni Sunakawa. Hindi naman makapaniwala si Amami na kinakausap na siya ni Sunakawa nang biglang tawagan ni Yamato si Teiko at tinanong kung nasaan siya. Bago sumagot ay nagpaalam muna si Teiko kay Amami na sasabihin niya kay Yamato ang nangyayari dahil hindi niya rin kayang maglihim doon kaya pumayag naman si Amami dahil nais niya ring humingi ng payo kay Yamato. Naintindihan ni Yamato ang sitwasyon ni Amami at sinabing kinabahan din siya nung una silang mag-usap ni Teiko. Hindi niya magawang pindutin ang doorbell at kapag tatawagan niya si Teiko ay kinakabahan siya. Nang marinig yun kay Yamato ay nasabi ni Teiko na swerte talaga siya kay Yamato. Samantala, binuklat ni Sunakawa ang mga itinago niyang sulat ni Amami mula pa noon. Nagplano si Yamato kung paano makakatulong na makausap ni Amami si Sunakawa nang biglang imungkahi ni Teiko na lumabas ang dalawa. Nung una ay nahiya pa si Amami pero niyaya niya rin si Sunakawa sa pamamagitan ng text. Sinabi ni Amami na isama rin nila sina Teiko at Yamato at pumayag naman si Sunakawa. Bago umalis ay tinanong ni Teiko si Sunakawa kung talaga bang gusto nitong sumama dahil kung napipilitan lang siya ay pwede naman siyang tumanggi. Sinabi ni Sunakawa na ayos lang yun sa kanya kaya matutuloy silang pumunta sa zoo. Dahil magkakaroon sila ng date ay nagpatulong si Amami kay Yamato na pumili ng damit na susuotin na magugustuhan din ni Sunakawa. Humingi rin sila ng tulong kay Teiko para iyon ang magtanong kay Sunakawa ng damit na gusto nito sa isang babae. Sa dami ng pinagpiliang damit ni Yamato at Amami ay school uniform lang ang ini-reply ni Teiko na gusto raw ni Sunakawa pero inisip ni Yamato na kahit ano ang ibig sabihin yon. Dress na lang ang isinuot ni Amami pero natigilan at nahihiya pa ito nang makaharap si Sunakawa kaya minestrahan siya ni Yamato at Teiko na magsalita. Dahil sa nervyos ay napasigaw si Amami sa pagyayaya kay Sunakawa. Napili niyang yayain si Sunakawa sa zoo dahil naalala niya nang nagpunta sila doon nung kinder ay nagtanong si Sunakawa kung bakit kilin minsan ang tawag sa mga giraffe, walang nakasagot yun pero ngayon ay alam na niya ang sagot. Gusto niya yung sabihin kay Sunakawa na kaya tinatawag na kilin ay dahil sa mythical Chinese beast na kahawig ng giraffe pero wala siyang lakas ng loob na sabihin iyon kaya niyaya niya na lang ito sa zoo. Pinalakas naman ni Teiko ang loob niya pero lalapit pa lang sa kanya si Sunakawa ay nininervyos na siya. Tuwing nagsasalita si Sunakawa ay hindi malaman ni Amami kung anong gagawin niya. Sunod silang pumunta sa petting zoo at inihalin tulad ni Teiko sina Yamato at Amami sa nakita nilang mga hayop doon dahil sa pagiging cute ng mga yon. Si Teiko naman ay inihalin tulad ni Amami sa gorilla dahil parehong malaki ang dalawa kaya natawa na lang si Sunakawa. Maya-maya pa ay bumuhos ang ulan at yun ang nais maranasan ni Amami kasama si Sunakawa kaya sinabi ni Teiko na ipaalam niya yun kay Sunakawa dahil hindi sila magkakaroon ng magandang alaala kung palagi lang siyang mahihiya. Nang palapit na si Amami kay Sunakawa ay inilabas ni Yamato ang stuffed toy na gorilla dahil naaalala niya doon si Teiko.
At sa wakas ay nagawa ng kausapin ni Amami si Sunakawa nang hindi kinakabahan kaya natuwa sina Teiko at Yamato. Masayang-masaya naman si Amami na nagawa niya iyon. Maya-maya pa ay inanunsyo sa zoo na magkakaroon ng trivia competition sa harap ng Monkey Mountain at inanyayahan ang lahat na makilahok. Niyaya ni Amami si Sunakawa na pumunta doon at pumayag naman ito. Sa Monkey Mountain ay pinagpares ng host ang mga kalahok para malaman kung gaano kadami ang mga naroon. Nahiya si Amami na hawakan ang kamay ni Sunakawa kaya iyon na ang humawak sa kamay niya na ikinatuwa ni Yamato. Nagsimula na ang kompetisyon at halos lahat ng tanong ay alam ni Amami ang tamang sagot kaya pumasok sila sa top 2. Sa huling tanong ay muli iyong nasagot ni Amami ng tama kaya humanga sa kanya si Sunakawa at nagkaroon sila ng premyo. Mahilig magbasa ng libro si Amami mula pa ng kinder sila tulad ni Sunakawa. Kinahapunan ay nagpaalam na si Teiko na ihahatid na niya si Yamato pauwi. Umalis na rin si Sunakawa at sinabing magkita na lang ulit sila sa school. Binati ni Yamato si Amami dahil nagawa na nitong kausapin si Sunakawa at sinabi nito na iyon na ang pinakamasayang araw sa buhay niya. Kahit ngumingiti at tumatango lang si Sunakawa sa mga sinasabi niya ay nais niyang manatili silang ganoon ni Sunakawa. Kinabukasan ay nakita ni Teiko na magkausap sina Amami at Sunakawa pero nang umalis si Sunakawa ay umiiyak si Amami kaya tinanong niya kung anong nangyari pero ang paulit-ulit na isinagot ni Amami ay mabait na tao si Sunakawa habang patuloy ang pagtulo ng luha nito. Iniisip ni Amami na hindi naman sa ayaw sa kanya ni Sunakawa pero hindi ibig sabihin yun ay gusto siya ni Sunakawa dahil mabait lang talaga ito. Naintindihan ni Teiko ang sinabi ni Amami, gayunpaman ay naiisip pa rin palagi ni Amami si Sunakawa pero sa tingin niya ay hindi iyon ganon sa kanya. Dahil hindi pareho ang nararamdaman sa isa't isa ay nasasaktan na si Amami at sinabing titigil na siya at nagpasalamat na kay Teiko. Nagsisi si Amami na ipinagtapat pa niya ang kanyang nararamdaman. Habang sabay na naglalakad ay hindi na maramdaman ni Teiko na nasa paligid lang si Amami, nang biglang salubungin sila ni Yamato at sinabing nag-text sa kanya si Amami kaya agad nitong tinanong kung ano ang nangyari. Doon sinabi ni Teiko na nasasaktan na si Amami dahil hindi sila pareho ni Sunakawa ng nararamdaman. Umalis si Sunakawa na parang walang nangyari at sinabing pupunta siya sa bookstore. Nalungkot si Yamato para sa dalawa. Habang nasa silid ay binura na ni Amami ang mga litrato ni Sunakawa sa kanyang cellphone. Nang sumunod na araw habang naglalakad ay naramdaman ni Teiko na nasa paligid si Amami kaya agad nitong tinawagan si Yamato at sinabing papunta sa park si Amami. Napahinto siya sa paghabol dito nang pumasok ito sa CR na pambabae at sinabing tigilan na siya pero pinapaliwanagan niya ito at sinabing nakita niya ang sulat na iniwan ni Amami para kay Sunakawa noong kinder pa sila at humanga si Teiko sa ibinigay nitong sulat kaya pati si Sunakawa ay naaalala pa ang sulat ni Amami. Maya-maya pa ay dumating na si Yamato at kinausap si Amami, nang biglang sitahin si Teiko dahil nakatigil ito sa harap ng CR ng mga babae at pinagbintangang ng boboso kaya agad na lumabas si Amami at sinabing may mahalaga lang silang pinag-uusapan kaya pinagsabihan sila na ayusin ang kilos sa susunod. Inamin ni Amami na malulungkot siya kapag hindi na sila muling nagkausap ni Sunakawa, nang biglang mag-ring ang cellphone niya at laking gulat niya na si Sunakawa ang tumatawag sa kanya. Sinagot niya iyon at sinabi ni Sunakawa na magkita sila kaya agad na umalis si Amami. Nang makarating sa lugar ay nagbigay si Sunakawa ng regalo bilang pasasalamat sa natanggap nitong tsokolate mula kay Amami at saka nagpasalamat. May sinabi pa si Sunakawa na nagpakalma kay Amami pero hindi na ipinarinig kung ano iyon. Hiniling ni Amami kay Sunakawa na kung magkita man sila sa school ay mag-usap pa rin sila tulad ng ginagawa ng magkaibigan. Bumalik si Amami kina Yamato at ipinakita ang ibinigay sa kanya ni Sunakawa, at sinabing humingi ito ng paumanhin. Gayunpaman ay masaya na rin si Amami dahil nagkaroon sila ng magagandang alaala at masaya na rin siyang umamin siya ng kanyang nararamdaman. Tinapik siya ni Teiko pero halos tumalsik siya dahil sa lakas nito. Sinabi niya kina Teiko na mahal sila ni Sunakawa kaya palagi iyong masaya tuwing kasama silang dalawa, at ang mga tawa ni Sunakawa kapag kasama sina Teiko ang paborito niya. Dagdag pa ni Amami na mahirap pilitin ang nararamdaman ng isang tao kaya ayos na sa kanya na nasabi niya na ang lahat kay Sunakawa at wala siyang iniintay na kapalit. Hiniling na lang ni Amami na makahanap si Sunakawa ng mabait at cute na tulad din ng katangian ni Sunakawa. Sinabi ni Yamato na sasabayan niya na maglakad pa uwi si Amami, at doon ay masayang nag-usap ang dalawa. Samantala, nagtungo naman si Teiko kina Sunakawa at medyo napag-usapan pa rin nila si Amami hanggang sa biniro ni Teiko si Sunakawa na may gusto sa kanya na ikinagulat naman nito. Sa huli ay hinoiling ni Teiko na makahanap sana si Sunakawa ng babaeng gusto nito talaga.
Minsan, ang pagkagusto sa isang tao ay maaaring maging masalimuot at maaari din namang magdulot ng magandang bagay.